Hello guys, ngayon magawa tayo ng bowl rice with seaweed flakes and egg. Ayan, maghuhugas tayo ng bigas. Isang taka lang yung luluto ko. Susugasan ng 2 beses para sure malinis, tapos ilalagay na natin sa rice cooker. Sasalang na natin. Ayan na guys, luto na siya. Ready na. Yan, meron tayong 2 itlog. Tapos 2 lang kailangan natin para tamang-tama sa ginagawa natin ng kanin na sinaing. Yan, 2. Lagyan na natin ng konting asin para may lasa naman. Tapos babatihin lang natin hanggang mahalo siya, mabati ng mabuti ang itlog. Tapos magpainit tayo ng kalan. Lagyan natin ng butter. Ilagyan natin ng itlog. Ayan, ganito ako magluto ng itlog. Paikot-ikot lang. Para madali lang siyang maluto. Para pagbaliktad, kunti na lang ang pagluto niya. Ayan, ikutin lang natin. Ayan, malapit na siyang maluto. Tapos iano lang natin, babaliktarin. Ayan, nabaliktad na. Yan, luto na yan. Tapos hahanguin lang natin siya. Yan, dahan-dahan lang para di mapunit. Dahan. Tapos lagay natin sa sangkalan. Yan. Hihiwain din natin yan. Yan, hihiwain na natin na palhaba. Yan, tamang-tama lang yung lapad niya para pagbalot natin sa kanin, hindi mahirap. Ayan, sa 2 itlog nakagawa ko ng 5. Ayan, yung kanin natin, gaganunin lang natin, parang ibuhaghag natin yung kanin para pag nalagyan na natin yan sa pagbagbilog, mas madali lang. Ayan, na ganito na natin. Tapos sa parehong pan, naglagay ako ng margarine. Depende sa'yo, pwede ding butter. Sa akin may margarine ginamit ko para mabango siya. Yan, depende lang sa'yo kung gaano gusto nyo kadaming margarine. Tapos ilalagay na natin yung kanin. Yan, lagyan lang natin yan ng kanin para paghaluin natin yan. Halo lang ng halo. Para ma-coat niya yung margarine. Haluin lang natin. Ayan, tapos na yun siya. Ready na yan natin ibibilog yung kanin. Yan, ito na siya. Magkuha lang tayo ng isang parang dako, tapos bibilog-bilogin lang natin.
Ayan, dahan-dahan lang natin pagbilog kasi pag masubraan sa bilog, mag-ano siya, parang hindi siya parang nabibiyak. Ayan, bilog tayo ulit. Bilog lang ng bilog. Ayan. Magawa tayo dyan ng mga 7 or 6. Depende lang sa inyo kung gaano kalaki yung pagbilog nyo. Sa akin, ginawa ko medyo malaki-laki para hindi mahirap pag nag-drop ako ng itlog. Ayan, lapit na tayo. Ayan. So, ready na natin. I-coat natin sa seaweed flakes. Ayan, ginanyan ko siya. Pero hindi siya kumakapit kasi. Maya-maya parang ibibilog ko din yun para dumikit yung flakes. Ayan na siya. Ang dali lang gawin yan. Pag yung mga bata kumain, parang mainggan yung kumain kasi kakaiba yung kanin na kinakain. Yan, binibilog ko siya. Ayan na. 7 yung nagawa natin. Sa ginagawa kong kanin kanina na sinangag. Ayan na siya. Ayan, tapos i-ano na natin, i-wrap natin ng itlog. Yung niluto nating itlog kanina, i-wrap natin siya, dahan-dahan lang. Kasi para hindi siya bumuka yung kanin, hindi mahiwalay. Pwede rin lagyan ng toothpick yan para hindi siya matanggal. Pero wala kasi akong toothpick. Kaya dinandahan ko na lang siya pag balot ng itlog. Yan, dahan-dahan lang. Tapos try nyo yan guys, masarap din siya. Pag kung magsawa kayo sa, pwede na yan sa kanin na kahit walang ulam, pwede na itlog lang ang pinakaano niya. Actually kahit yung flakes lang iulam mo, masarap na eh. Kahit walang itlog, pwede na. Tipid budget meal. Ayan, dahan-dahan lang akong nagbalot dyan. Dinandahan ko siyang i-ano yung itlog kasi nga yung kanin pag masubrahan mo ng hawak na ano siya, nahiwalay. Ayan, lapit na tayong matapos dyan. Sana lang lala lang tayo sa pagbalot kasi yung kanin kasi medyo malambot, kaya dahan-dahan lang pagbalot. Ayan na, nagawa na lahat, nabalot ko na lahat yung itlog na binalot ko sa kanin. Ayan na, ito na yung finished product natin. Ayan. Salamat sa panonood. Please like and subscribe. Thank you.